Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Tawag sa Kabilang Buhay. Matagal nang patay ang asawa ni Ismael, si Irene, mula na magkaroon ito ng kanser sa bituka. Kahit halos 3 taon na ang nakalilipas, hindi pa rin nakakausad ang lalaki. Araw-araw siyang dinadalaw ng kalungkutan. Walang gabi na hindi na pumapasok sa kanyang isipan ang masasayang alaala nila ng mag-asawa. Malaki ang pagsisisi ni Ismael sa pagkakawala ni Irene. Nung nabubuhay pa kasi ang babae ay madalas lang silang nakatuon sa trabaho. Ang tanging nais niya lang noon ay magkapera sila at nang makaalis na sa poder ng kanyang mga biyenan. Sa pagpanaw ni Irene, nagsilbing tagamulat yon ng mga mata ni Ismael. Dahil kasi roon ay sakalang napagtanto ng lalaki kung gaano nga niya kamahal ang kanyang asawa. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Alam mo, Ismael, hindi ka naman namin pinapaalis dito. At saka, bahay niyo na yan ni Irene. Inyo na yan. Kung wala ka mapupuntahan, pwedeng diyan ka na muna. Naabutan ni Mang Isko si Ismael na isa-isang nilalagay ang mga gamit sa kahon. Ngumisi ang lalaki. Iniisip pa rin kasi nito na hanggang sa puntong yon ay pinaplastik pa rin siya ng biyenan niyang lalaki. Noon kasi, halos magsuntukan na silang dalawa dahil sa ilang bagay na hindi na pagkakasunduan. Hindi, buo na ang loob ko. Aalis na ako. 5 taon na rin akong nandito kahit wala na si Irene. 5 taon na rin ang utang ko sa inyo na pwede nyo ring singilin at isumbat sa akin. Huwag kayong mag-alala. Maghanap ako ng maayos na trabaho at babayaran ko ang 5 taon na yon. Bakit ba kasi sa bahay pa na ito nabuo yung alaala namin ni Irene? Eh di sana hindi na ako tumagal pa ng 5 taon dito kahit wala na siya. Napailing na lamang si Isko. Hindi makapaniwala ang matanda na ganoon pa rin talaga ang tingin sa kanya ng kanyang manugang. Pambihira ka naman. Ganyan ka pa rin ba sa akin kahit wala na si Irene? Eh ano po bang gusto niyo mangyari? Magkasundo tayo? Eh dahil din sa inyo kung bakit ang daming hindi nangyayari sa buhay namin eh. Ang hilig niyo kasing makialam eh. Oh, eh di sige. Kung wala talagang pag-asang magkasundo tayo, bahala ka. Pambihira ka. Kahit man lang para kay Irene magbati na tayo ayaw mo pa. Ang taas ng pride mo. Sige na, umalis ka na. Kung ayaw mo nang bumalik, di wag. Napaka-ma-pride nitong ikaw na nga sinusuyo eh. Dismayadong umalis ang matanda. Pinagmasdan na lamang ni Ismael si Mang Isko habang ito ay papalayo. Magkasundo. Pagkatapos nyo akong bisiti ng maraming taon, magkasundo ang gusto nyo? Lul. Pinagpatuloy na lamang ni Ismael ang paglalagay ng mga gamit sa lalagyan. Napalingon siya sa isang lumang drawer na nasa gilid ng bintana nila. Tumayo siya at binuksan ang drawer. Napangiti siya nang makita ang ilang love letter na binigay sa kanya ni Irene noong nagliligawan pa lamang sila. Lahat ng iyon ay kanyang itinago. Si Ismael kasi ang tipo ng tao na napaka-sentimental. Namimiss na kita, mahal. Kung meron lang sanang paraan para makabalik ka rito sa mundong ito, gagawin ko. Gusto kitang makita, kahit na sandali lang. Hindi na namalaya ni Ismael na pumapatak na pala ang kanyang luha. Parang naging normal na lang sa kanya ang pag-iyak mula nang mawala si Irene. Kung minsan pa nga, wala na siyang pakialam kung may mga nakakakita sa kanya. Sandaling natigil ang kanyang pagdadrama nang may makitang itim na cellphone sa loob ng drawer. Dipindot lamang ang cellphone na yon kaya alam kagad niya na yon ay lumang cellphone na. Ha? Kay Irene ba ito? Tiningnan niya ng maigi ang itim na cellphone. Nagtataka ang lalaki. Wala naman kasi siyang natatandaan na may ganoong cellphone si Irene. Isa pa, pareho namang touchscreen at mas high-tech ang mga cellphone nila.
Hindi na uso ang dipindot dahil sa pagiging moderno ng panahon. Walang brand na nakatatak sa cellphone kaya lalong hindi maalaman ni Ismael kung kay Irene nga yun. Wala ring battery ang cellphone at walang SIM card. Sama na nga yan. Hinagis ni Ismael ang cellphone sa kanyang kahon. Binitbit na niya yon at sumakay sa kanyang sasakyan na sisira-sira na rin. Bumiyahe siya pauwi ng Tagaytay kung saan nakatira ang kanyang nanay at tatay. Kasama rin doon ang kapatid niyang dalawa na si Isaac at Istolas. Pagbaba pa lang ni Ismael sa sasakyan ay napatingin na kagad sa kanya ang dalawang matanda sa bakuran. Huminto ang mga yon sa pagwawalis at lumapit. Oh anak, nandito ka na. Buti naman at naisipan mong dumalaw rito. Ngumiti ng mapait si Ismael at sandaling nakipagyakapan. Huminga siya ng malalim. Nahihiya siyang simulan ang gusto niyang hinging pabor. Ganun pa man, wala naman siyang choice kaya kakapalan na lang niya ang kanyang muka. Ma? Pa? Actually, hindi po ako dumalaw eh. Ha? Ano palang gagawin mo rito? Pa? Ma? Kung ayos lang, dito na po muna ako titira. Nagkatinginan ng mag-asawa. Nagtataka. Alam ng mga ito na 5 taon nang patay ang babaeng si Irene. Nagtataka lang sila na bakit ngayon lang naisipan ng lalaking umuwi. Ano ka ba naman? Malamang pwede. Anak ka namin. Pero teka, bakit biglaan ka naman? May nangyari bang hindi maganda sa bahay ninyo? Inaway ka na naman ba ng biyenan mo? Hindi pa. Naisip ko lang, kailangan ko nang pakawalan ng mga alaala namin ni Irene sa bahay na yun eh. Mga memories lang naman namin ang dahilan kung bakit ako nananatili pa ron, kahit wala na siya. Anak, ayos ka lang ba? Hinawakan ni Aling Tereng ang kamay ng anak. Ramdam ng ginang ang kalungkutan sa mga mata ni Ismael. Sa totoo niyan ma, hindi pa rin po ako okay eh. Pero umaasa ako na sa pagbabalik ko dito unti-unti akong maging maayos. Abay, siyempre naman. Magiging maayos ka talaga rito dahil hindi ka namin pababayaan. Halika na rito. Ano pang ginagawa mo riyan sa labas? Ibababa ko po muna yung mga gamit ko. Nasaan po ba yung dalawa? Papatulong lang po ako. Pumunta na sa pintuan si Mang Jeronimo at sumigaw. Hoy, Isaac! Istolas! Nandito kuya nyo! Tulungan nyo nga magbaba ng mga gamit to! Walang ano-ano ay agad na lumabas ng bahay ang binatang si Istolas, ang bunso sa kanilang magkakapatid. Ito rin ang kasundo ni Ismael dahil halos pareho sila ng trip sa buhay. Uy, si Kuya! Long time no see! Akin na yan! Papasok ko na yan! Kinuha kagad ni Istolas sa mga kagamitan. Isa-isa nilang naipasok sa loob at naisalansan. Pagpasok ni Ismael sa kanilang sala ay napangiti siya. Halos 10 taon din kasi siyang hindi nakauwi. Namiss niya ang sala na yon. Napalingon si Ismael nang bumaba sa hagdan ang sumunod sa panganay na si Isaac. Uy, tangkad mo na. Napailing si Isaac. Dismayado ang mukha nitong nakatingin sa kanya. So, nandito ka. Masusolo mo yung isang kwarto. Habang kami nitong si Istolas magkasama sa isang kwarto. Pahiramin niyo muna ang isang kwarto sa kuya niyo. Alam niyo naman na may pinagdaraanan yan kailangan niyang makapag-relax. Pa, mas okay yung kwarto ko. Mas maluwag. Doon na muna si Kuya Ismael. Walang problema sa akin. Masaya at masigla si Istolas noon. Talagang vibe sila ng kanyang Kuya Ismael. Uy, nasay ka matulog Ako sa kama. Swerte mo naman kung ikaw pa sa kama. Kahit ikaw lang yung makikitulog. Ay nako, bakit pa kasi bumalik yung isa rito Pampasikip.
Isaac, ugali mo ha? Kung makapagsalita kay parang hindi mo kuya yung sinasabihan mo ah. Gumalang ka nga. Ma, kalma. Ayos lang ako. Naintindihan ko. Huwag ka mag-alala, Isaac. Kapag nakahanap ako ng trabaho, aalis din ako rito. Sa ngayon, kailangan mo munang magsawa sa mukha ko. Kung pwede, magtiis ka muna. Gwapo naman ako, di ba? Pa? Ay oo naman. Tayo ba naman ang magkamuka eh? Nagtawanan na lamang sila habang si Isaac naman ay napangiwi na lang. Nagkaroon man ng kaunting iringan ay naging maayos naman ang gabing yun para kay Ismael. Sabay-sabay silang kumain sa hapagkainan. Naayos na rin ang kanyang magiging kwarto at nalagay na rin ang mga gamit niya sa aparador. Bandang 10:00 na ng gabi habang nagpapahinga na lamang si Ismael sa kanilang terrace, dumating si Istolas at tumabi sa kanya. Kuya, kanina pa may nagdi-ring na phone dun sa isang box. May tumatawag yata sa'yo. Napaisip si Ismael kung nailagay niya rin ba sa box ang kanyang cellphone. Ha? Hayaan mo na yun. Wala ako sa mood tumanggap ng tawag ngayon eh. Baka mga tropa. Astig kaya ringtone mo. Parang simbahan eh. Ha? Parang simbahan. May naririnig akong kampana eh. Kampana? Oo. May parang kampana nga sa ringtone ko. Instrumental kasi yun ng isang sikat na banda. Astig nga eh. Tinapik ni Ismael ang kanilang bunsong kapatid. Ikaw, kumusta naman ang pag-aaral mo? Nag-aaral ka ba na maayos? Oo naman kuya no. Graduating na nga ako next year eh. Anong gagawin mo kapag graduate ka na? Magtatrabaho ka ba kaagad? Oo kuya. Para makatulong ako kina mama at papa. At saka para makabawi ako sa iyo sa binibigay mong sapatos sa akin lagi. Sus, ano ka ba? Wala yun, no? Ay, wait. Saan pupunta yun si Isaac? Gabing-gabi na. Nakita kasi nila si Isaac na lumabas sa kanilang gate. Nakasuot ng black jacket na may hood. Kasi yan si Kuya Isaac. May sinalihan niyang paranormal group eh. Kapag after niya sa work, sa gabi naman ganyan ang ginagawa niya. Nag-aano sila? Ghost hunting ba yun? Basta ganun. Ano? Paranormal group? Oo kuya. Alam mo, mula nang sumali si Kuya Isaac doon, naging weird na siya eh. Lagi na lang siyang may mga sinasabi sa amin na bawal. Para daw hindi lumapit sa bahay ang mga masasamang espiritu. Ewan ko, baliw na yata yan eh. Tingin ko, need na natin siyang ipatingin. Hindi. Alam mo, somehow, naniniwala ako sa paranormal. Noong namatay kasi si Irene nagparamdam siya sa akin sa bahay. Hinalaw niya yung mga picture frame namin. Hindi nga. Seryoso. Kaya yung sinasabi ni Isaac, may posibilidad na totoo rin naman. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo. Mas okay nga yung ganyan eh. Ang mahalaga, may isa sa pamilya natin ang may kaalaman sa mga paranormal. Kung sa bagay. Pero kasi, minsan, ang creepy. Kagaya na lang minsan, may mga dinarasal siyang kung ano-ano na Latin words. Nagtatayuan na nga lang yung balahibo ko eh. Baka orasyon yung sinasabi mo. Oo, tama. Orasyon nga. Para saan daw ba yung ginagawa niya? Para daw sa mga namatay na. Ewan ko. Creepy siya minsan eh. Sila papa at mama naman hinahayaan na lang siya. Ang mahalaga raw, tumutulong sa bahay sa mga bayarin. Basta wag lang siyang mapahama, ayos lang yun. Ikaw naman, intindihin mo na lang. Makakaiba tayo ng gusto sa buhay eh. Igalang mo yung paniniwala niya. Okay kuya. Basta, wag lang akong maabala kasi painis talaga ako. O sige na, magpapahinga na ako sa kwarto, matulog ka na rin. Pumunta na si Ismael sa kanyang silid at sinalampak ang sarili sa kama. Bumuntong hininga siya habang nakatingin sa kisame. Buong akala niya kapag lumayo siya sa bahay nila ni Irene ay makakalimot na siya.
Pero hindi. Lalo lang niyang na-miss ang kanyang asawa. Pipikit na sana ang lalaki nang biglang may narinig siyang ringtone na may kampana. Nagmumula yun sa isang kahunan nasa gilid ng kama. Hindi ganon ang ringtone ng kanyang cellphone kaya nagtataka siya kung kaninong cellphone yon. Bukod pa ron, nakita niya ang sariling cellphone na nakapatong sa maliit na lamesa. Bumangon kagad si Ismael at kinalkal ang kahon. Sa lubong ang kilay niyang nakita ang isang itim at lumang cellphone. May liwanag ang screen at pindutan nito. Ay, oo nga pala, dinala ko to. Pero kanino ba to? Pagkahawak ni Ismael ng cellphone ay sakalang namatay ang ilaw nito. Nagtaka rin siya dahil magaan. Pagtingin niya sa likuran ay wala naman pala itong baterya. Nang mapagtanto ni Ismael ang bagay na yon, ay nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Dali-dali niya ito itinapon sa labas ng bintana. Shit, paanong nangyaring gumana yon? Wala namang baterya. Dinungaw ni Ismael ang bintana. Maliwanag naman doon dahil maraming ilaw sa labas, kaya nakita niya pa ang cellphone na umiilaw ulit. Isinarado niya ang bintana at huminga ng malalim. Dahil lang siguro sa pagod at stress ito. Kalma ka lang, Ismael, kalma. Napailing na lamang si Ismael at saka pinilit na makatulog. Pero mga dakong 3:00 ng madaling araw ay nagising si Ismael. May kumakato kasi sa kanyang pintuan. Nang buksan niya yon ay bumungad sa kanya ang kapatid na si Stolas. Napapakamot sa ulo at may dalang unan. Oh, bakit? Si Kuya Isaac may ginagawa na naman. Di ako makatulog. Ha? Ano bang ginagawa? Nag-oorasyon ba yun? Inang iyan, oh. Ganitong oras talaga? Halika nga. Inis na lumabas si Ismael ng kanyang silid kasama si Stolas. Sumilip sila sa bagyang nakabukas na pintuan. Ngunit napansin sila ni Isaac doon. Nilapitan sila ni Isaac at seryosong tumingin kay Ismael. Isaac naman, hindi makatulog to si Stolas sa ginagawa mo. Oh. Pwede ba bukas na yan? Umiling ang lalaki. Hindi pwede. May paasok ako. Isa pa, ngayon ako nakakaramdam ng negative energy. Sa totoo lang, wala naman ito noong wala ka rito eh. Kaya dapat ngayon pa lang, malaman ko na kung saan yun nagmumula. Isaac naman, hindi na tayo bata. Matanda na nga tayo eh. Kaya dapat alam mo kung anong ibig sabihin ng negative energy. Ano ba yung pinagsasabi mo? Para kang baliw ah. Medyo naiinis na si Ismael noong mga sandaling yon. Pero kinakalma niya ang sarili dahil baka magising ang kanilang mga magulang. May dala kang negative energy. Masama nararamdaman ko. Hindi maganda. Ismael, kahit na anong mangyari, iisipin mo palaging huwag magpapatukso sa alok ng kadiliman ha. Sa itsura mo, parang madali kang mauto eh. Kaya sinasabihan kita. Hayaan mo na sa kabilang buhay kung sino man ang naroroon. Alam mo Kuya Isaac, mula nang mapasali ka sa paranormal group na yan, weirdo ka na. Tumigil ka na nga dyan. Wala kang alam sa kahalagahan nito kaya manahimik ka. Sige na, doon ka na muna sa kabila. Kailangan ko matapos to. Kailangan ko malaman kung saan galing yung negative energy na yon. Isinirado na ni Isaac ang pintuan. Huminga na lamang ng malalim si Ismael. Parang kakaunti na lang ay mauubos na ang pasensya niya. Nung una ay sinabi niyang intindihin na lamang si Isaac, pero siya pala ang unang ma-high blood. Ganun pa man, inintindi na lang niya dahil wala pa siyang 1 buwan doon. Baka daw naninibago lang siya sa kapatid. Sabi sa iyo parang timang si Kuya Isaac eh. Bumalik na lang sila sa silid. Magkasama si Ismael at Stola sa iisang silid. Malabo na kasing makatulog pa ang binata roon. Kinaumagahan ay maagang umalis ang kanilang magulang. Naiwan lamang si Stolas at Ismael sa bahay.
Si Stolas ang in charge sa pagluluto noon, habang si Ismael naman ang naglinis sa kanilang bakuran. Nang makarating na si Ismael sa tapat ng kanyang bintana, ay naalala niya ang itinapong cellphone. Hinanap niya yun doon, pero wala na. Sa isip-isip ng lalaki ay baka naisama na ng kanyang nanay sa basurahan. Ano, ayos ka lang dyan? Sumilip sandali si Ismael sa kusina. Oo kuya, ako pa ba? O sige, higa lang ako saglit sa kwarto ha. Masakit ang likod ko eh. Tawagin mo ako kapag may kailangan ka. Sige lang kuya. Kalmadong umakyat ng hagdanan ng lalaki. Good mood si Ismael at nagagawa pa talagang sumipol-sipol. Ay nako, makaiga na nga lang muna. Isinalampak ni Ismael ang kanyang sarili sa malambot na kama. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Tiningnan niyang muli ang mga larawan ni Irene na nakasave doon. Ay mahal, miss na kita. Sana talaga may paraan para makita kita, no? Pagharap ni Ismael sa kahon, narinig na naman niya ang ringtone na kampana. Parang binuhusan ng tubig ang lalaki dahil sa pagkagulat. Ha? Tinapon ko na yun ha? Noong mga sandaling yon ay lakas loob pa rin kinuha ni Ismael ang cellphone doon. Pagtingin niya ay may ilaw ulit ang screen at keypad, pero wala pa ring baterya. Nang subukan niyang pumindot, may lumabas na mga letra sa maliit na screen. May nabuong mga salita roon. Nang basahin ni Ismael, ang nakasulat ay tawag sa kabilang buhay ang nakalagay. Ha? Tawag sa kabilang buhay? Pinindot pa ulit ni Ismael. May lumabas namang mga numero sa gitna, mga numero na puro sa islang. Sa ibaba ng numero ay may nakalagay na call. Sa hindi malamang dahilan, may kung anong tumutulak kay Ismael para subukan ang numerong yon. Pagpindot niya ay sa kanya itinapat sa kanyang tenga ang cellphone. Pangkaraniwang ring lang ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ilang minutong puro hangin lang ang naririnig niya roon. Mga ilang sandali lang ay isang pamilyar na boses na ang kanyang narinig. Isang boses na matagal na niyang gustong marinig. Ang boses ng babaeng sobrang nasasabik na siyang makita. Mahal, ikaw ba yan? Mahal, ako ito si Irene. Napaayos ng upo ang lalaki. Kahit na alam naman niyang matagal nang patay ang kanyang asawa, ay may kung anong saya pa rin ang nararamdaman niya. Walang paglagyan ng kanyang tuwa. Parang napawi ang lahat ng kanyang kalungkutan. Totoo nga, ikaw nga yan. Diyos ko, mahal, nasan ka? Gusto kitang makita eh. Mahal na mahal kita. Miss na kita. Sabihin mo kung saan ka pwedeng puntahan. Pupuntahan kita. Sandaling nanahimik ang kabilang linya. Narinig na lamang ni Ismael ang hikbi ng babae. Mahal, nandito ako sa kabilang buhay. Hindi mo ako mapupuntahan dito. Nawala ang ngiti ni Ismael nang maalala yon. Tila ba sinampal siya ng katotohanan. Dahilan para mawasak ang kanyang nabubuong kaligayahan. Ha? Sa kabilang buhay? Oo, mahal. Maraming taon na akong patay, di ba? Nag-uusap lang tayo gamit ang cellphone na ito. Hindi ko alam kung papaano nabuo. Basta, sa pamamagitan nito, makakausap daw kita kahit nandiyan ka sa tunay na buhay. Ano? Ibig sabihin, kahit patay ka na makakapag-usap pa rin tayo palagi? Oo, yun ang sabi sa akin. Ano, masaya ka ba? Sobrang saya, mahal ko. Sobrang miss na kita eh. Marinig ko lang ang boses mo. Nagkaroon na ako ng dahilan para mabuhay. Masaya na ako kahit ganito lang. Pero, paano ba nangyayari to? Patay na ako eh. Tapos ikaw buhay pa. Paano tayo nakakapag-usap? Alam mo ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng cellphone na yan? Hindi eh. Hindi ko rin alam. Nakita ko lang to sa drawer mo. Akala ko nga iyo to eh. Di bali na lang. Basta masaya na ako nakausap kita.
Sobrang saya ko. Maiyak-iyak pa si Ismael sa mga sandaling yon. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na muli niyang makakausap ang kanyang asawa. Mahal, pasensya ka na pero kailangan ko ng ibaba ang tawag. Kinukuha na sa akin eh. Pero tatawagan kita ulit ha. Irene? Hello? Hello? Pagtingin ni Ismael sa itim na cellphone ay hindi na yon nagana. Ilang beses niya pang sinubukang buksan ulit ngunit ayaw na talaga. Ganun pa man, halos magtatatalon sa tuwa ang lalaki dahil sa nangyari. Tunay na ginanahan siya muling mabuhay. Wala na siyang pakialam kung kanino galing ang cellphone. Wala na siyang pakialam kung papaanong nangyayaring nakakausap niya ang asawa sa kabilang buhay. Ang mahalaga lamang sa kanya, maramdaman niya na parang kasama pa rin niya ang babae. Itinago ni Ismael ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Masayang lumabas ng silid ang lalaki. Ibang-iba na ang aura nito. Napansin naman yon ni Istolas. Kuya, ayos ah. Mukhang sobrang saya mo ah. Kitang-kita sa mukha mo eh. Bakit? Anong meron? Umupo ang lalaki sa isang upuan na nasa gilid ng ref. Wala lang. Bawal ba maging masaya? Hindi naman sa ganon. Naninibago lang. Kahapon kasi parang sinakluban ka ng langit at lupa eh. Ngumiti lang ng malapad si Ismael para siyang nabubuang habang nakatingin sa ibaba. Ah, alam ko na. Siguro may bagong nagpapangiti sa iyo ano? Tingin mo? Tingin ko oo. Mas maganda ba yan kay... Napatigil ang pagsasalita ni Istolas nang may marinig itong tila nagsalita. Narinig mo yung kuya? Ang alin? Parang may nagsalita eh. Hindi ko lang naintindihan. Ikaw lang naman ang nagsasalita bukod sa akin eh. Ano ka ba? I mean, parang may sumabay kanina nung nagsasalita ko. Boses babae. Oy, Istolas, hindi ako matatakotin ha. Kaya huwag ka na manakot. Ikaw lang din na matatakot sa ginagawa mo eh. O sige na, tatapusin ko lang yung ginagawa ko sa labas. Tinapik ni Ismael si Istolas sa balikat at saka lumabas na rin ang kusina. Napapailing na lang ang binatang si Istolas. Alam niya sa sarili na hindi guni-guni ang kanyang narinig. Lumipas sa mga sandali at nakauwi na rin ang kanilang mga magulang. May mga dala itong pasalubong sa kanila galing pa sa bayan. Masaya naman nilang tinanggap yun. Maaga ang uwi namin ngayon kasi may meeting ang mga taga-munisipyo eh. Alam mo naman, ayaw nilang pagurin ng matatanda sa trabaho. Kaya babay talaga yung mga taga-munisipyo eh. Kumain ba si Isaac bago umalis? Hindi eh. Pero nagbaon na lang siya. Ma? Pa? Matanong ko lang po, si Isaac ba ganun talaga? I mean, ayos lang sa inyo na pinasok niya yung ganoong trip? Paranormal eme? Umupo si Mang Jeronimo. Alam mo anak, kaya ayos lang sa akin kasi nakakatulong ang mga ganyan. Alam mo ba, dahil sa kakaganyan ng kapatid mo napalayas nila ng grupo niya yung nakasanib na demonyo sa katawan ng katrabaho niya. Naisip lang namin ng papa mo na ayos na rin na may isa sa atin ang may alam sa mga ganyang bagay. Hindi natin alam, baka mamaya may mga elemento palang naaligid sa atin pero wala tayong ideya. Biglang naalala ni Ismael ang sinasabi ni Isaac na negatibong enerhiya. Doon niya napagtanto na talagang may kakaibang kakayahan ang kapatid niyang yon. Hindi naman kaya siya mapapahamak dyan. Delikado yan ah. Bahala na siya dyan. Malaki na siya eh. Ayoko lang na uuwi siyang naghihingalo. Basta, kung makakatulong naman sa atin at sa ibang tao, ayos lang sa akin. Bakit? Ayaw mo ba ng ganon? Hindi naman po. Naninibago lang. Di ba siyempre, huli namin pagkikita ni Isaac puro aral lang ang inaatupag niya at saka video game. Ngayon,
adult na kami, hindi ko inakala na may interest din pala siya sa ganoong bagay. Nakaka-amaze pero ang weird din at the same time. Pero pa, minsan obserbahan nyo rin si Kuya Isaac ha. Minsan kasi ang creepy na niya eh. Alam naman naming nag-aalala lang kayong dalawa. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman namin hahayaan si Isaac. Nagkatinginan na lamang si Ismael at Istolas nung mga sandaling yon. Mabilis na lumipas ang mga sandali at sumapit na naman ang kinagabihan. Lumabas na naman ang mag-asawang Jeronimo at Tering para magsimba. Araw kasi ng Miyerkules noon. Naiwan na naman sa bahay si Ismael at Istolas. Oh, nagbabasketball ka pala? Natuwa si Ismael nang makita si Istolas na naka-full jersey outfit. Basang-basa pa ang buhok ng binata nang bumaba ito ng hagdanan. Oo kuya, pero hindi naman ako magaling eh. Pero sumasalpak. Sa bagay, 6'1" ka nga pala no? Kakaano mo yan eh, kaya tumangkad ka eh. Minsan maganda talaga magkaroon ng sariling kwarto eh. Nai-stretch. Loko ka kuya, hindi ah. Pero gusto mo bang manood? Negative ako dyan bunso. Magche-check ako ng mga papers ko eh. Baka kasi sa susunod na linggo eh makapaghanap na ako ng trabaho. Ay, sayang naman. Pero sa susunod na lang ah. Sama ka. Oh, paano? Lalabas na ako kuya. Sige, ako nang bahala rito. Galing mo sa paglalaro ah. Pero ingat ka rin. Baka mamaya maaksidente ka dyan. Tinapik ni Ismael ang kapatid sa balikat. Napapailing habang nakangiti na lamang si Ismael. Kukuha na lang sana ng tubig ang lalaki sa kusina nang marinig na naman niya ang pamilyar na ringtone. Saktong-sakto para kay Ismael ang sandaling yon dahil mag-isa lamang siya sa bahay. Nagmamadali ang lalaki na umakyat. Para siyang batang maubusan ng ice cream sa tindahan. Pagpasok niya ng kanyang silid ay hinanap niya kaagad ang cellphone na itim. Napangiti siya nang makitang may tumatawag na naman. Nang sagutin niya ay agad niyang narinig ang mahinahon at magandang boses ng babaeng si Irene. Hello, mahal. Buti at napatawag ka. Wala pang isang araw na-miss ko na kaagad yung boses mo eh. Sumagot din naman agad ang nasa kabilang linya. Mahal, may papagawa ko sa iyo. Mahalaga ito. Ipapagawa? Ano ba yun? Kahit ano mahal, basta ikaw. Isang malalim na paghinga ang narinig ni Ismael. Ipangako mo sa akin na hindi mo ko pag-iisipan na masama ah. Oo naman no, pangako. Bakit? Ano ba yung ipapagawa mo mahal? Ang sabi dito sa kinalalagyan ko, may paraan pa para makasama mo ko. Nang marinig yun ni Ismael ay tila ba nabuhay ang kanyang kalooban. Ang ideyang muling makasama ang kanyang asawa ay tila isang liwanag sa kanyang buhay. Kaya naman hindi na siya nag-atubiling malaman kung ano ang mga dapat gawin. Kung ganon, di gawin na natin ang paraan yan. Ano bang kailangan? Mahal, kailangan natin ng katawan na wala ng buhay. Natahimik sandali si Ismael. Tila ba natauhan siya ng marinig ang bagay na yon. Kahit na sabik siyang makasama ulit ang babae, nasa katinuan pa naman siya. Batid niyang hindi pangkaraniwan ang ganong gawain. Weirdo at hindi kanais-nais. Pero may kung anong bagay talaga ang umaakit sa kanya, na parabang kailangan niyang pagbigyan ng kanyang asawa. Isang bagay na pilit niyang nilalabanan. Ano? Katawan na walang buhay? Mahal, saan naman ako kukuha niyan? Diyan mismo sa bahay ninyo. Ha? Mahal, gusto kong mabuhay ulit. Gusto kitang makasama. Ayaw ko rito. Natatakot ako rito. Hindi ako nasa langit, mahal. Gusto ko makabalik. Pakiusap. Gawin mo ang lahat para makabalik ako sa iyo. Hindi kita maintindihan eh. Mahal, makakabalik lang ako kapag merong katawan ako mapapasukan. Ang katawang yun ang siyang magiging katawan ko. Pero kaluluwa ko ang nandun.
Anong gusto mong gawin ko? Kailangan mo si Tita Tereng. Nagtayuan ang balahibo ni Ismael. Paiba na ng paiba at palala na ng palala ang mga sinasabi ng babae. Ang katawan na kailangan natin para makabalik ako ay katawan mismo ng kadugo mo. Kamag-anak, si Tita Tereng lang ang pinakamadali. Ano? Nababaliw ka na ba? Nanay ko yun. Biyenan mo yun. Teka nga, ikaw ba talaga si Irene? Kapa, ako to. Sino bang Irene ang iniisip mo? Kung ikaw talagang asawa ko, sige, anong paborito kong pagkain at anong ayaw kong kinakain? Walang ano-ano ay mabilis na nakasagot ang babae sa kabilang linya. Paborito mong kinakain Bicol Express at ayaw mong kainin yung sinigang na sobrang asim. Paborito mong sports soccer. Paborito mong palabas sa gabi, pangako sa'yo. Paborito mong kulay, black. Sa number naman, 7. At may nunal ka pa nga sa bayag mo eh. Tama ang lahat ng sinabi ng babaeng si Irene. Dahil doon, madaling nakumbinsi si Ismael na yun nga ang kanyang asawa. Walang duda para sa kanya. Pero mahal, nanay ko kasi yun eh. Hindi ko siya kayang mawala. Pero kaya mo akong nandito na lang habang buhay? Ayaw mo ba akong makita, makasama, makayakap? Siyempre gusto. Kung gusto mo akong makasama, patay mo si Tita Tereng para magamit ko ang katawan niya. Magsasalita pa sana si Ismael nang maputol na ang kabilang linya. Napasandal na lamang si Ismael sa dingding. Binalik niya ang cellphone sa ilalim ng unan. Wala pang 5 minuto ay narinig na niya ang tunog ng gate. Oras na ng pagdating ni Isaac. Dali-daling tumayo ang lalaki. Pagbaba niya sa sala ay naroon na si Isaac. Napatigil si Isaac at direktang tumingin sa kanya. Tila ba sinusuri ng binata ang kanyang katawan. Oh, nandiyan ka na pala Isaac. Kumain ka na. Kuya Ismael, hindi ba nagpaparamdam sa iyo ang asawa mo? Ikinabigla ni Ismael ang biglang tanong na yun ng kanyang kapatid. Ha? Hindi mo siya nakakausap kahit sa panaginip? Hindi. Hindi siya nagpaparamdam. Bakit mo naman naitanong? Naglakad si Isaac palapit sa kanya at tinawakan siya sa ulo. Agad naman niyang tinapik ang kamay ni Isaac. Uy, ano bang ginagawa mo? Para ka naman tanga eh. Mabigat talaga nararamdaman ko sa iyo eh. May dala ka talaga negative energy. Parang meron something sa iyo na dapat mawala. Nawala na nga ang asawa ko, may mawawala na naman. Ano ba problema mo? Alam mo, walang problema sa akin kung mag-paranormal ka eh. Ang akin lang, kapag nandito ka sa bahay, umayos ka. Malalaman ko rin yan. Wala kang may tatago sa akin. Kung ayaw mong sabihin, baala ka. Pero sana hindi mo yun ikapahamak. Lalo na sa pamilya natin. Naglakad na paakyat ng hagdan ng weirdong lalaki na si Isaac. Sa lubog naman ang kilay na pinagmasdan lang yun ni Ismael. Hindi man niya aminin, batid niyang namamangha siya sa kakayahan ni Isaac. Pero dahil doon, nababahala siya na baka malaman ng taong yon ang kanyang nililihim. Ang pakikipag-usap niya mula sa kabilang buhay. Nang makakuha ng tiyempo, bumalik si Ismael ng kanyang silid. Itinago niya ng maayos ang misteryosong cellphone. Hindi dapat makita to ni Isaac. Praning pa naman yon. Inilagay niya yon sa ilalim ng kama. Huminga siya ng malalim. Yan na lang ang meron ako para makausap si Irene. Hindi ang pwedeng mawala. 1 buwan ang nakalipas. Ganun pa rin katagal na parang napapraning na rin si Ismael. Kinukulit na kasi siya ni Irene na gawin ang utos sa kanya. Mabigat para kay Ismael ang bagay na yon. Mahal niya ang kanyang ina na si Aling Tereng, pero mahal din naman niya si Irene. Matagal na siyang nangungulila sa pagmamahal ng babae. Nangako siya noon na kahit ano ay gagawin niya. Makasama lamang niya ang namayapang asawa. Ilang araw nang walang maayos na tulog si Ismael. Napansin na nga rin ni Istolas na nagkaroon na siya ng eye bag. Habang mag-isa sa loob ng silid,
Nakaabang na lamang siya sa pagtawag ni Irene sa misteryosong cellphone. 2 araw na kasi yung walang paramdam. Hindi tuloy maiwasan ng lalaki na isipin na baka galit na sa kanya ang babae. Para siyang mababaliw sa kakaisip. Hindi siya mapakali. Kuya, kakain na daw. Hindi ka pa ba lalabas dyan? Rinig niya ang tinig ng kapatid sa labas ng pinto. Nakatatlong balik na yun sa kanya. Mamaya na ako. Mauna na kayo. Wala ako sa mood. May problema ka ba, kuya? Pwede mong i-share sa akin yan. Okay lang ako. Sige na. Mauna na kayong kumain. Bababa na lang ako kapag nagutom na ako. Akala ni Ismael ay si Stolas lamang ang naroon. Pero narinig na lang din niya ang tinig ni Isaac. Kuya, ano man ang tinatago mo dyan, malalaman din yan. Kaya huwag ka na maglihim. Malay mo, matulungan pa kita magkaroon ng payapang kaisipan. Ang weirdo mo naman. Hindi naman nakakatulong yun sa pinagdaraanan ni Kuya Ismael eh. Tara na nga. Bago umalis ay may pahabol pang sinabi si Isaac. Subukan mo lang gumawa ng desisyon na makakapahamak ng iba. Ako makakalaban mo, kuya. Kahit hindi nakikita ni Ismael ang mukha ni Isaac, pakiramdam niya ay seryosong-seryoso ang mukha nito. Bagay na mas lalo niyang kinababahala. Dahil malakas ang kutob ni Ismael na mahinala na sa kanya ang kapatid. Lokong Isaac to nakakahalata na to eh. Katulad ng ilang araw nang nangyayari, hindi na naman kumain ang lalaki. 11:00 na ng gabi nang lumabas siya ng kanyang silid. Tulog na ang mga tao. Maging si Stolas ay iniwan na rin niya sa kwarto. Pasimple niyang sinilip si Isaac. Wala roon ang binata. Noong gabing yon, ang pagiging baliw sa pagnanais na makasamang muli si Irene ay nabuo ang kasuklam-suklam na desisyon. Yun ay walang iba kundi ang patayin ang kanyang minamahal na ina. Para sa kanyang asawa, para sa muling pagsasama at higit sa lahat para sa inaasam-asam niyang pagkabuhay ng pag-ibig. Pagbaba niya sa sala ay madilim na roon. Sa kanyang palad naroon ang maliit na botelya na ang laman ay likidong nakakalason. Napasilip siya sa kusina. Sakto naroon ang kanyang ina. Batid niyang yun ang oras ng pagtitimpla ng ginang ng gatas. Nagtago siya sa likuran ng sofa nang makitang lumabas ang kanyang ina ng kusina. Hindi nito dala ang gatas. Tila may nakalimutan ng ginang sa itaas. Iniwan nito sa kusina ang gatas at sinamantala naman yun ni Ismael. Maluha-luha pa siyang binuksan ng botelya. Ayaw niyang gawin yun, pero yun lang ang natatanging paraan para makasama na niyang muli si Irene. Kailangan niya ang katawan ng kanyang ina. Ma, patawarin mo sana ako. Pinatakan niya ng laso ng gatas. Dali-dali siyang umalis pagkatapos. Bumalik siya ng silid at nagpanggap na natutulog. Mga 5 minuto lang. Nireng, ano bang nangyayari sa'yo? Narinig na lamang niya ang sigaw ng kanyang ama na tila natataranta at umiiyak. Naunang bumangon si Stolas at makailang ulit nitong kinalabit si Ismael. Kuya! Kuya! Si Mama! Nagmamadaling tumakbo palabas si Stolas. Nanatili naman si Ismael sa kanyang silid. Hindi niya kayang makita kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Diyos ko! Ismael! Pairam ng susi! Itatakbo natin ang iyong ina sa ospital! Binalikan siya ni Stolas at sa pagkakataong yon, napagtanto ni Ismael na hindi na nga nito kayang mawala ang kanyang ina. Mabilis itong tumayo. Buksan mo ang bakuran, bilis! Bilis! Si Ismael na mismo ang bumuhat sa ginang na si Aling Tereng habang bumubula ang bibig nito. Isinakay nila yon sa karag-karag na kotse ni Ismael. Nang nagmamaneho na siya, parang naririnig niya sa utak niya si Irene. Tila ba nagagalit ang naririnig niyang tinig. Ngunit hindi na muna niya pinansin ang mga naririnig niya. Ang iniisip niya ay ang kanyang ina. Sobrang pagsisisi ang kanyang nararamdaman
Saka lamang niya napagtanto na malaking kabaliwan ang hinihiling sa kanya ng namayapang asawa. Iyak ng iyak ang mag-aama habang naghihintay sila sa hallway. Nakaupo sila sa sahig at nakasandal sa pader. Mag-isang oras na pero hindi pa rin lumalabas ang doktor. Maya-maya lang, nakita nilang dumating na si Isaac. Marami pa itong tinta sa kamay. Bakas na mga aktibidad na ginagawa nito sa kanilang paranormal group. Kumusta si Mama? Hindi pa namin nakakausap ang doktor. Kanina pa kami rito eh. Nag-aalala na ako sa mama ninyo. Posibleng malason si Mama sa gatas na yon. Ako bumili sa kanya ng gatas na yun eh. Matagal na. Kaya nakapagtataka na bigla siyang malalason ng ganon. Ano bang gusto mong sabihin, Kuya? May nanlason kay Mama? Kaming 3 lang naman ang nasa bahay kanina. Biglang dumako ang tingin ng binatang si Isaac kay Ismael. Kuya Ismael, anong ginawa mo kay Mama? Tumayo si Istola sa tumarang kay Isaac. Baliw ka ba? Bakit mo tinatanong ng ganyan si Kuya Ismael? Tinatanong kita, sumagot ka. Bakit? Bakit ko naman gagawin nyo kay Mama? Teka, sinasabi mo bang ako lumasong kay Mama? Ay, teka. Isaac, ano bang ibig sabihin nito? Pa, si Ismael, may tinatagong masamang elemento sa kwarto nila. Nagsalubong ang kilay ni Mang Jeronimo. Tila kinabahan naman si Ismael pero pinipilit nitong itago. Yan ka na naman, Kuya eh. Nagiging weirdo ka na naman eh. Anong masamang elementong sinasabi mo? Unang dating pa lang yan sa bahay, naramdaman ko na kaagad na may mabigat sa kanya. Nag-uwi siya sa bahay ng isang nilalang, isang elemento na alagad ng dyablo. Uy, Isaac, huwag ka magbiro ng ganyan ha. Mayos ka. Huwag ka na magmangmangan, Kuya. 1 buwan na kitang inoobserbahan. Kung wala ka talagang alam, papasukin mo ako sa kwarto ninyo. Pa, magkasama naman kami ni Kuya Ismael, di ba? Pero wala man ako nararamdaman na kakaiba. Kasi, hindi ikaw ako. Pangkaraniwan ka lang. Ako, nararamdaman ko yung masasamang elemento. Pa, si Ismael, may tinatagong elemento yan sa... Ano kang elemento? Hindi ko pa alam sa ngayon. Masyadong magaling magtago ang nilalang na yon. Pero, babae siya, Papa. Kung makakapasok ako sa kwarto ni Ismael, malalaman ko kung ano yon. Pa, gumagawa na naman yan ng kwento para magmukhang totoo yung sinasabi niya eh. Anong nilalang ba sinasabi mo? Naging weirdo lang naman ang bahay nung sumali ka sa mga paranormal na yan eh. Huwag ka nga magsinungaling. Alam ko may inutos sa iyo ang nilalang na yon, kaya mo ginawa yun kay Mama. Sabi mo sa akin, anong kapalit? Tama na yan. Huwag mo nang pagbintangan ang kuya mo. Hindi ka nahiya, Isaac? May pinagdaraanan ng kuya mo pero pinagbibintangan mo pa na siya ang naglason sa nanay ninyo. Wala ka bang konsiderasyon? So ayaw niyo na akong paniwalaan. Dati naman nakikinig kayo sa akin ah. Kuya Isaac naman, ibang istorya naman kasi kapag may pinagbibintangan ka eh. Totoo naman eh. Sinabing tama na. Huminga na lang ng malalim ang binatang si Isaac, habang si Ismael naman ay tahimik lang sa gilid. Kinakabahan at hindi malaman kung ano ang gagawin. Pakiramdam niya ay malapit ang mabunyag ang kanyang nililihim. Natigil ang kanilang usapan na may lumabas ng doktor. Agad itong lumapit sa kanila at nagsalita. Maayos naman ang lagay ng pasyente, pero kailangan niya munang manatili rito para sa mga obserbasyon na gagawin namin. Maraming salamat po. Mabuti naman at gano'n ang nangyari. Nakahinga sila ng maluwag sa kanilang narinig. Tila nabunutan naman ng tinig si Ismael dahil doon. Ismael anak, umuwi ka muna sa bahay at kumuha ka ng pamalitang nanay mo. Sige pa. Istolas, Isaac, bantayan niyo muna ang mama niyo. Bibilan ko lang kung ano yung mga kailangan niya. Bago umalis si Ismael ay masamang tingin pa ang pinukol sa kanya ni Isaac. Napaiwas na lamang si Ismael dahil naiilang siyang makipagtinginan. Nagmamadaling umuwi si Ismael. Dali-dali siyang tumakbo sa kanyang silid at hinanap ang cellphone na kulay itim. Wala pang ilang minutong hawak-hawak niya yon ay bigla na lang yung umilaw at nagring. Nagmamadali siyang sinagot ang tawag.
Galit na galit ang tinig ng babae sa kabilang linya. Halos mabingi na siya sa lakas ng boses nito. Wala ka talagang kwenta. Wala kang pagmamahal sa akin. Mas mahalaga pa sa akin ang nanay mo kaya mo ginawa yon? Hindi mo ako mahal. Mahal, makinig ka muna. Mahal kita. Pero palagay ko, hindi tama ang ganung paraan. Mag-isip tayo ng iba. Baka meron pa. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Wala nang ibang paraan, yun lang. Kung hindi mamamatay si Tita Tereng, hindi ako makakaalis dito, Ismael. Masusunog ako sa lugar na ito. Ayoko rito. Natatakot ako dito. Puro demonyo nandito. Mahal naman. Hindi. Huwag mo ko tawagin ng mahal dahil una sa lahat, wala kang ginawa. Napatunayan ko lang na kahit kailan, wala kang kayang isakripisyo para sa akin. Hindi naman yun sa ganon. Kung hindi mo kayang pinapagawa ko, hindi na ako tatawag kahit na kailan. Bahala ka na sa buhay mo! Sandali! Namatay na ang tawag. Isang mahabang katahimikan ang namayani noong mga sandaling yon. Napasandal na lamang si Ismael sa gilid. Napapasabunot siya sa kanyang buhok at pakiramdam niya ay lalo lang gumulo ang lahat. Pinagsusuntok niya ang pader. Nabasag na rin ang larawan nilang dalawa ni Irene na nakapatong sa drawer. Anong gagawin ko? Isip! Aligaga ang kanyang mga mata. Natutuliro ang kanyang utak. Napalingon siya sa gilid ng aparador. Napansin niya na parang may nakatayo roon, kahit wala naman. Iba ang pakiramdam niya. Inakala niya na nagpaparamdam si Irene nung mga oras na yon. Mahal, ikaw ba yan? Mabagal na paghinga ang pinakawala ng lalaki. Tumayo siya at lumapit sa parting yon. Mahal? Bagyang nagulat ang lalaki nang biglang bumagsak ang sapatos na nasa ibabaw ng aparador. Huwag ka naman magalit. Sige, gagawan ko ng paraan, okay? Kukuha ulit ako ng pagkakataon. Makakalis ka kung saan ka man naroroon ngayon. Pangako yan. Kumuha na si Ismael ng mga pambahay na damit para sa kanyang ina. Bumalik din siya kaagad sa ospital. Naabutan niya si Istola sa hagdan, naglalaro ng cellphone. Oh, bakit nandiyan ka? Sinong bantay kay mama? Naiirita ako kay Kuya Isaac kung ano-ano na namang ginagawa. Bakit? Kasi parang tanga. Hanggang dito ba naman? Parang nag-uurasyon siya. Natatakot tuloy yung ibang pasyente sa kanya nakakaya. Kaya lumabas na muna ako. Buisit. Halika nga. Nagmamadaling naglakad ang dalawa papunta sa silid ng ginang. Pagpasok nila, nadatnan nila si Isaac na may hawak na itim na kandila. Nakapikit ito at mayroong binubulong. Hindi na nagdalawang isip si Ismael na agawin ang kandila at patayin ang apoy nito. Matino bang pag-iisip mo? Pati dito gaganyan ka? Nagsindi ka pa talaga ng kandila alam mong bawal ang apoy dito? Di ka na nahiya sa ibang pasyente rito Kung hindi mo kayang igalang ang pagpapahinga ni mama, abay igalang mo naman yung ibang pasyente na nandito. Kalmadong dumilat ang lalaking si Isaac. Inaalam ko kung papaano nalason si mama at kung sino talagang lumason sa kanya. Kinakausap ko yung mga kaluluwang nakasaksi sa nangyari. Manahimik ka nga. Natatakot sa iyo ibang tao nandito Wala akong pakialam sa takot nila. Ikaw ang hinihintay kong matakot, lalo na kapag lumabas na ang totoo. Napalunok ng laway si Ismael. Ramdam niya na talagang sinusubukan siya ni Isaac. Wala na talaga tong sinabing matino. Kahit saan na lang talaga Muling inagaw ni Isaac ang kandila pero hindi yon binigay ni Ismael. Kapag hindi mo ito itinigil, mapipilitan akong tumawag ng security para palabasin ka. Tingnan mo lahat sila nakatingin na sa'yo. Lahat din sila nakatingin sa'yo. Ha? Alam nila na may ginawa ka. Kakaunti na lang talaga mapipikon na ako sa'yo. Ngumisi na lamang si Isaac. Dinampot nito ang bag at saka lumabas ng silid. Napapailing na lamang si Ismael at Istolas. 3 araw ang nakalipas. Naging maganda na ang kalagayan ng ginang na si Aling Tereng.
Mabuti na lang ay hindi malala ang nangyari dahil sa kakaunting lason lamang ang nalunok niya. Gabi noon, ang kasama lamang ni Ismael sa bahay ay si Mang Jeronimo at Aling Tereng. Habang nasa sala sila, nakarinig sila ng malakas na kalabog na mula sa itaas. Sandali silang nagkatinginan ng ama. Nang lumakas ang kalabog, sumenyas na si Mang Jeronimo. Agad namang tumayo si Ismael. Pumunta siya sa itaas at pumasok sa kanyang silid. Narinig niya ang ringtone ng kampana. Kaya naman, dali-dali yung sinagot. Hello? Mahal? Gawin mo na ngayong gabi. Mamaya mawawala na ako. Hindi mo na ako makakausap. Anong ibig mong sabihin mawawala ka na? Dadali na ako sa kalalagyan ko. Hindi na kita makakausap kung hindi ako makakagamit ng katawan para makalipat. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na ang pinapagawa ko. Patayin mo na ang nanay mo at gagamitin ko ang katawan niya. Kumukuha pa ako ng tiyempo. Nandito pa si Papa eh. Wala na akong oras. Ilang oras na lang ang nalalabi sa akin. Ano, hayaan mo lang? Ayaw mo pa ako makasama? Naging aligaga na naman ang mata ng lalaki. Nagsisimula na namang matuliro ang kanyang utak. Paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ng babae. Hello, nandiyan ka ba? Naririnig mo ba ako? Oo, naririnig kita. Ismael, kung talaga mahal mo ko, wala kang ibang iisipin kundi ako lang. Tandaan mo yan. Hindi na nakapagsalita pa si Ismael. Itinago na lang niya ulit ang cellphone sa ilalim ng kama. Pagbaba niya ng sala, napansin agad ni Mang Jeronimo at Aling Tereng ang pagkawala ng gana ni Ismael. O anak, ano bang meron sa taas? Ayos ka lang ba? Ilang araw ka ng ganyan, anak. Kung may pinagdaraanan ka pa rin pwede ka namang magsabi sa amin. Ayos lang po ako, Pa, Ma. Kilala kita, anak. Alam ko kung kailan ka hindi ayos at kung kailan ka maayos. Sige na, magsabi ka na. Kasi, namimiss ko lang po yung asawa ko. Oo, miss ko na ang asawa ko. Normal lang naman ang nararamdaman mo, anak. Pero huwag mo ring hahayaan ang sarili mo. Bata ka pa, marami ka pang pwedeng marating. Hindi pwedeng tumigil ang mundo mo sa pagkawala niya. Isa pa, halos 8 taon na rin. Siguro'y panahon na para umusad ka, anak. Tama ang mama mo. Alam mo kasi, anak, sa buhay natin, wala namang permanente sa mundo. Alam mo kung bakit natin natatanggap ang ganong konsepto? Kasi lahat naman tayo ay may limitasyon. Marahil tapos na ang misyon ng asawa mo sa buhay. Kaya sana, anak, hayaan mo na siyang makapagpahinga. Siguro ngayon nahihirapan ang asawa mo kasi nakikita kanyang ganyan. Napapailing na lamang si Ismael. Wala kasing kaalam-alam ang kanyang mga magulang na nakakausap pa rin niya ang kanyang asawa. Maraming salamat sa inyo, Pa. Lalo na sa iyo, Ma. Huwag kayo mag-alala. Matapos lang ang lahat ng ito, aayusin ko na ang sarili ko. Kinabukasan, naiwan na naman mag-isa si Ismael sa kanilang bahay. Umalis ang kanilang mga magulang. Habang ang kanyang kapatid naman ay may kanya-kanyang lakad. Habang abala ang lalaki sa paglilinis sa sala, may narinig siyang boses ng isang babae. Tila ba tumatawag yon ng mahina. Akala niya nga nung una ay tinig ng kanyang asawa, pero nagkamali siya. Pasulput-sulput lang ang tawa, pero binabaliwala niya lang. Akala niya kasi ay dala lamang yun ng puyat at pagod. Umupo na lamang ang lalaki sa tapat ng kanilang pintuan. Sandali siyang nagpahinga habang hawak ang kanyang cellphone. Bigla na naman niyang narinig ang tawa ng babae. Pero sa pagkakataon na yon, naglakas loob na si Ismael na puntahan yon. Hanggang sa nakarating na nga siya sa kanyang silid. Nakabukas na ang pinto. Nakakaamoy din siya ng kakaibang amoy mula sa loob. Hindi naman mabaho, pero hindi yun pangkaraniwan. Mahal, ikaw ba yan? May pumasok lang na hangin mula sa labas, pero wala namang tumugon sa kanya. Mahal?
Gagawan ko ng paraan. Kumalma ka naman. Sa katunayan, hinihintay ko na lang na makabalik si na mama at papa. Tapos yun, gagawin ko na. May narinig siyang gumalaw sa gilid ng aparador pero wala namang tao roon pagtingin niya. Sa hindi malamang dahilan, nagtatayuan na ang kanyang mga balahibo. Batid ni Ismael na hindi na ang asawa niya ang kanyang nararamdaman, kaya naman nagmamadali siyang lumabas at isinarado ang pinto. Mabilis ang tibok ng kanyang puso ng mga sandaling yon. Dahil hindi na siya mapanatag, sinubukan niyang tawagan ang kanyang kapatid na si Stolas, ngunit hindi naman yon sumasagot. Maya-maya lang, may mga yabag na paa na siyang naririnig. Dumampot na siya sa gilid ng walis tambo na maaari niyang ipamalo. Pero kalaunan ay nawala rin ang mga paramdam. Yun pala, parating na ang binatang si Isaac. Huminga ng malalim si Ismael at kumilos na parang walang nangyari. Nagkunwari na lamang siya na nagwawalis. Ang bigat ng aura ng bahay na ito. Subukan mo kayang umalis, baka gumaan. Napatingin lang si Ismael. Ayaw na sana niyang pansinin si Isaac pero mukhang hindi yung titigil hanggat hindi siya pumapatol. Walang sikretong hindi nabubunyag. Ano ngayon kung may tinatago ako? Anong pakialam mo? Pipigilan mo ako? Kung ikaw ang magdadala ng kamalasan sa pamilya natin, hindi ako magdadalawang isip na pigilan ka. Hindi magtatagumpay ang binabalak mo. Hindi kita pinakikialaman sa ginagawa mo Kaya huwag ka rin makialam sa akin para wala tayong problema. Balak mong patayin si mama, di ba? Narinig kitang may kausap ka nung nakaraan. Tila namutla ang mukha ni Ismael nang marinig yon. Sino kausap mo? Wala. May kausap ka. Wala nga. Bakit ba ang kulit mo? Nagulat si Isaac sa naging reaksyon ng kanyang kuya. Nanlilisik ang mata ni Ismael habang nakatingin kay Isaac. Isang elemento, tama. Isang elemento. Kung hindi mo sasabihin sa akin yan, ako mismo ang aalam. Nasa aktong aakyat na si Isaac pero mabilis itong hinabol ni Ismael. Hinawakan niya ang kapatid sa kwelyo at persang hinila pabalik. Diba sabi ko wag mo akong pakialaman? Wala kang alam sa pinagdaraanan ko. Kaya wala kang karapatan na pigilan ako. Inutil! Muntik mo nang mapatay si mama Sa tingin mo hayaan kita ulit? Manigas ka! Sige, subukan mong buksan ang kwarto ko. Bakit? Papatayin mo rin ako gaya ng ginawa mo sa nanay natin? Kuya Ismael, nakikita mo ba ang sarili mo? Sobrang layo mo na sa dating ikaw. Nakakatakot ka na. Natameme ang lalaki sa kanyang narinig. Tila ba sinampal siya ng katotohanan? Ano? Di ka makapagsalita Kasi totoo. Pinagtangkaan mo ang buhay ni mama. Ikaw ang baliw sa pamilyang ito. Ikaw! Tila natuliro na ang utak ng lalaki sa mga sandaling yon. Para ding may bumubulong sa kanya at sinasabing saktan niya si Isaac. Dinampot ni Ismael ang gunting sa lamesa. Nakuha agad ni Isaac ang mangyayari kaya naman dumistansya ito kaagad. Isusumbong talaga kita kay mama at papa. Nang akmang lalapit na rin si Ismael ay biglang kumaripas ng takbo si Isaac. Si Ismael naman ay umakyat sa taas at nagkulong sa kanyang silid. Naroon lang siya hanggang mag-alas 8 na ng gabi. Hawak-hawak niya lang ang itim na cellphone. Hinihintay niya ang pagtawag ni Irene at nais niyang makausap ang babae dahil alam niya na si Irene lang din ang makakapagpakalma sa kanya. Kalaunan, biglang umilaw ang cellphone kahit wala itong baterya. Muntikan pang mabitiwan ni Ismael ang cellphone dahil sa sobrang taranta. Hello? Hello? Mahal? Tulungan mo ako. Nakakalata na si Isaac Pipigilan niya ako sa gagawin ko. Bakit ka ba natataranta? Di patayin mo ang kapatid mo. Napalunok ng laway si Ismael. Kilala niya ang babaeng si Irene. Napagtanto niya na kahit na kailan, hindi magsasalita ng ganoon ang babae. Pero hindi pa rin niya maintindihan. Kapag naririnig niya ang tinig ng babae, para bang sumasara na ang kanyang utak. Si Irene na lamang ang kanyang naiisip. Patayin mo ang lahat ng hadlang sa mga gusto mo. Diba? Gusto mo magkasama tayo?
Hindi mangyayari kung may hahadlang, Ismael. Tama pa ba ang gagawin kong yan? Pamilya ko sila. Bakit? Bakit ganyan na, Irene? Nakalimutan mo na bang sinabi mo sa akin noon na mahal mo ang pamilya ko? Ismael, iba na ang usapan ngayon. Ako nandito, sila nandyan. Kung gusto mo akong tulungan para makalabas dito, kailangan mo silang isakripisyo. Kaya Ismael, gawin mo na. Teka, hindi na yata ikaw si Irene eh. Kasi si Irene, tinatawag akong mahal kahit ano pang sitwasyon. Sino ka ba talaga? Pinagtututan mo ba ako? Sagutin mo muna tanong ko. Ang dami mong tanong. Gawin mo na ang sinasabi ko dahil gusto ko nang makalabas dito. Hindi. Hindi ko kayang saktan ng mga mahal ko sa buhay. At ako, hindi mo ba ako mahal? Mahal kita, pero patay ka na. Kailangan mo ng... Namatay bigla ang tawag. Nabitiwan ni Ismael ang cellphone na makaramdam siya roon ng init. Pero ang mas kinagulat niya ay nang marinig muli ang tinig ng kanyang asawa sa kanyang likuran. Paglingon niya, naroon ang isang babae sa gilid ng aparador. Nakasuot ng gown na kulay itim. Maraming hiwa ang muka at namumula ang muka. Patayin mo na sila para may magamit na akong katawan. Boses ng asawa niya ang ginagamit ng nakakatakot na babae. Kaya naman lalong nalito si Ismael. Teka, sino ka? Bakit ka boses mo ang asawa ko? Bigla na lang nakarinig ng malalakas na katok si Ismael. Dumating si Isaac na may mga kasamang taga-paranormal group. Hindi alam ni Ismael na kanina pa pala nasa labas ng pinto ang mga yon. Pinakikinggan lamang sila. Kuya, hindi si ate ang kinakausap mo. Isa ang masamang elemento na may kakayahang gayahin ng boses ng kahit na sino. Ginagamit ka lang niya para mabuhay siya sa ibang katawan. Demonyo yan! Sa mga sinabing yon ni Isaac, tinangka ni Ismael na buksan ang pinto. Pero bigla na lamang siyang tumalsik. Tumama siya sa pader. Mahal, huwag kang maniwala sa kanila. Ako ito ang asawa mo. Tumigil ka! Hindi ka ang asawa ko! Huwag mo na paglaruan ang boses niya! Bumalik ka na kung saan ka nang galing! Hindi! Kung hindi ko man makukuha ang gusto ko, mabuti pang isama kita sa impyerno. Kuya! Ismael! Buksan mo ang pinto! Napilitan sila Isaac na wasakin na lamang ang doorknob. Nang makapasok na sila sa loob, nakita nila si Ismael na nasa sahig. Nangingitim at nagtitipak-tipak na ang labi nito. Mga kasama, simulan na natin. Kailangan na natin maikulong sa bangang elemento na yon bago pa nila makuha ang kuy. Ha? Nagulat na lamang sila nang biglang lumutang si Ismael sa ere. Dumikit pa yon sa kisame. Pero hindi nagpatinag ang mga paranormal expert. Sabay-sabay silang pumikit. Inilagay nila sa lapag ang banga na kulay itim. Nagsindi rin sila ng tigisang kandila na kanila ring hawak-hawak. Isa sa mga mas nakakatanda sa kanila ang nagsimula ng dasal na Latin ang lengguwahe. Habang ginagawa nila yon, nakailang beses pang lumampas si Ismael sa kisame. Duguan na ang mukha ng lalaki. Nagpapatay sindi na rin ang ilaw. Malamig na rin sa loob ng silid at nagkakalampagan na ang ibang gamit na naroon. Masyado siyang malakas. Walang titigil, walang didilat. Malapit na. Makukulong na natin ang masamang elemento na ito. Kumapit pa kayo! Tumutulo na ang dugo sa ilong nilang lahat. May ilan din na bumabagsak na at hindi na talaga kinaya ang presensya ng demonyong babae. Mga ilang sandali lang bumagsak na rin ang katawan ni Ismael sa kama. Pagtingin nila Isaac sa maliit na banga ay umalugyo ng bahagya. Mga kasama, nagawa natin! Nagtagumpay sila sa kanilang ginawa, pero sabay-sabay na silang nahimatay. Isang oras ang nakalipas. Nagising na lamang si Ismael na nasa loob na siya ng isang puting silid. Nasa gilid niya ang kanyang mga magulang. Sa kabila naman ay naroon si Istolas at Isaac. Masakit ang mukha niya dahil sa pamamaga. Dulot yun ng ilang beses niyang paghampas sa kisame. Anong nangyari sa akin? Nagkatinginan ng apat. Sumenya si Mang Jeronimo kay Isaac.
Muntikan ka nang kunin ng masamang elemento, kuya. Mabuti na lang at nagawan ka namin ng paraan. Nang bumalik kay Ismael ang lahat ng nangyari ay nanayunan naman ang kanyang mga balahibo. Nahihiya rin siya sa kanyang ina dahil batid niya alam na nito ang ginawa niyang paglason. Isang uri ng demonyo na nagmamanipula ng boses ng tao ang matagal nang nanloloko sa iyo. Target niya ang mga taong mahihina ang pananampalataya sa Diyos at ang mga taong malungkot at may pinagdaraanan. Kuya, hindi si ate ang nakakausap mo sa misteryosong cellphone na yon. Boses lang yon ng nilalang na yon. Pero ang totoo, imahinasyon mo lang na gumagana ang cellphone. Huwag ka mag-alala, kuya. Nakulong na namin ang nilalang na yon. Naiyak na lamang si Ismael at saka pinilit na bumangon. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at tumagulgol. Mama, patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyo. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Masyado ako nagpatukso at nagpaniwala sa nilalang na yun. Kaya mama, patawarin mo ako ha. Maniwala ka, ma. Mahirap para sa akin ang desisyon na yun. Gusto ko talaga lang na muling makasama ang asawa ko eh. Anak, pinatawad na kita nang malaman ko palang kay Isaac ang totoo. Naiintindihan kita. Alam ko kung gaano mo namimiss ang iyong asawa. Pero ma, huwag ka nang umiyak. Nasa maayos na ang lahat. Hindi na yon mangyayari. Binalingan naman ni Ismael ng tingin si Isaac. Isaac, patawad ha. Pakiramdam ko nawawala na ako sa katinuan noon eh. Pero salamat kasi hindi mo ko sinukuan. Wala yun. Basta para sa pamilya natin, lahat gagawin ko, kuya. Ngayon wala na yung masamang spirit, pwede na tayo mag-group hug. Nang maging maayos na ang lagay ni Ismael, muli niyang binisita sa sementeryo ang puntod ng asawang si Irene. Dahil sa nangyari, tinanggap na lamang niya na sa alaala na lamang niya makakasama ang asawa. Pero ang mahalaga na lamang para kay Ismael ay mananatiling buo ang pagmamahal niya hanggang sa dumating ang takdang panahon, ang araw na kung kailan ay muli na silang magkakasama. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.